nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay may nakitang kakaibang pattern ng nanomachine sa halimaw na imugi. Kaya naman ay sinabi ni Yuwon na ang mga ito ay kaparehas ng mga direction kung saan isasagawa ang basic sword technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Sabi pa nito na nagawa nitong masanay ang basic sword technique ng Heavenly Demonic Sword Art ng madaming beses gamit ang breathing at cultivation technique sa loob ng 3 taon, at sa ngayon ay magagawa na niya ito ng paulit-ulit. Kaya naman ay agad na nitong sinugod ang imugi na papasugod din sa kanya. Nang magkalapit ang dalawa ay isinagawa nito ang basic sword technique ng Heavenly Demonic Sword Art, agad naman itong tumama sa ulo ng imugi sa mga pattern na nakalagay sa uluhan nito, at nang matapos ay nabigla ito sa mga nangyari dahil yumapekto ito laban sa halimaw na imugi. Ngunit habang tinitignan niya ito ay nakaramdam naman siya ng matinding pagkabigla, dahil matapos nito ay nagkapiraso-piraso ang imugi, at maya-maya pa ay unti-unti itong nabubuo, kaya naman ay napasabi ito na ang totoong anyo ng imugi ay isang espada. Ngunit mas nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil ang espada ay may nakaukit ditong pangalan, at ang nakalagay ay Heavenly Demonic Sword. Kaya naman ay napapatanong ito na kung bakit ang isang treasured sword, na kinukonsidera bilang ang simbolo ng Heavenly Demonic Cult ay nandito nakatago sa kailaliman ng kuweba. Ngunit nang nagawa niya itong mahawakan ay bigla na lang itong nakaramdam ng isang napakalakas na kapangyarihang nagmumula sa espada, na kinakain ng kadiliman ang buo nitong katawan. Maya-maya pa ay napapatanong ito na kung bakit parang sobrang dilim ng paligid, at wala itong makita na kahit ano sa kanyang harapan. Wala din itong marinig na kahit na ano, na kahit na makapagsalita ay hindi rin ito magawa. Parang ang pakiramdam nito ay ang lahat ng kanyang pandama ay nawala, ngunit hindi ito nakakaramdam ng kahit na anong takot sa katawan, dahil ang pakiramdam nito ay sobrang napaka-komportable. Bigla naman itong napadilat, sabi nito na muntik na siyang kainin ng kadiliman. Agad naman nitong tinawag ang nanomachine, ngunit nagtataka ito kung bakit walang sumasagot sa kanya. Nang bigla namang may nangyayaring kakaiba sa harapan nito, at magmula dito ay lumabas ang isang puting imugi sa harapan niya. Kaya naman ay nagtataka ito kung bakit may isa pang imugi sa lugar na ito, nang bigla naman itong sumugod sa kanya. Sa isip nito na ang mga sungay nito ay mas mahaba, at ang katawan nito ay mas lumaki, at napapatanong naman ito kung ito ba ay nagbagong anyo bilang isang dragon. Nang bigla namang may sumugod din na nagmula sa kanyang itaas. Namamangha naman ito habang pinapanood ang isang tao sa pakikipaglaban nito sa dambuhalang imugi sa kanyang harapan, at sa pagkakaputol nito sa isang sungay ng halimaw. Agad naman nitong napansin ang bumagsak na sungay ng imugi, dahil sa nangyari ay nagwala ng husto ang halimaw sa kanyang harapan. May napansin naman ito sa katawan ng imugi, dahil ang puting kaliskis nito ay nagbabago ng kulay at nagiging itim. Nagtataka ito kung sino naman kaya itong nakagawang makahiwas sa sungay ng isang mabangis na imugi sa kanyang harapan, bukod pa doon ay may naramdaman itong isang malakas na sword chi manifestation, at ang hawak-hawak nitong itim na espada. At biglang nagsisugod ng sabay ang dalawa sa kanyang harapan. Matapos na magtama ang dalawa ay matagumpay naman nitong napinsala ang imugi sa kanyang harapan. Biglang nanlaki ang mga mata nito dahil ang teknik na isinagawa ng nilalang na ito, ay ang third technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Sabi nito na ang kanyang bersyon nito ay hindi kasing lakas gaya ng sa kanya. Matagumpay naman nitong tinalo ang dambuhalang imugi, at nang matapos ay agad nang itinusok nito ang espada sa katawan ng halimaw. Sabi ng estranghero ay aabutin ng mahabang panahon upang ang lahat ng enerhiya nito ay magawang may absorb, at tingin nito na ang magandang resulta sa pagkakataon na ito ay hindi sa kanya nakatadhana upang magawang gamitin. Nang bigla naman nitong titigan si Yuwon, sa nangyari ay nagulat dito ang ating bida, ngunit nginitian lamang siya ng estrangherong nilalang na ito. Nang bigla naman itong nagising at nakabalik sa kanyang sarili, ito ay inuubo pa ng matauhan. Sa tingin nito ay nagawa niyang makalunok ng hindi inaasahan ng ilang patak ng itim na likido sa kanyang paligid, at nakakapandiri ito. Matapos ay tinanong nito ang nanomachine kung gaano ito katagal na nawala sa kanyang sarili.
Sabi ng nanomachine na hindi ito nawala sa kanyang katinuan ngunit bigla itong nag-collapse matapos na magawang mahawakan ang espada. Di naman makapaniwala dito si Yuwon dahil sa pakiramdam nito ay nawalan siya ng ulirat ng mahaba-habang oras, kaya naman ay tinanong niya ito kung gaano na siya katagal dito magmula nang pasukin niya ang kuweba. Sinagot naman siya ng nanomachine na halos wala pa itong 1 oras na nasa loob. Nakahinga naman ito ng maayos dahil sa mga nangyari sa kanya, ay ang lahat ay panandalian lamang, ngunit bakit naman ito nag-collapse ng ilang segundo? Sabi ng system na noong nagawa nitong mahawakan ng espada, ang dark plasmic energy ay pumasok sa kanyang buong katawan, at sa loob ng maikling pagkakataon na iyon, ay ang nerve cell nito sa kanyang utak ay gumana ng 100% sa oras na iyon. At ang dark plasmic energy na pumasok sa kanyang katawan ay naging isa sa kanyang chi sa loob ng kanyang katawan. Nagulat naman sa pagkakasabi nito sa kanya na ito ay naging isa sa kanyang chi sa kanyang katawan. Sabi nito na walang duda, dahil ang akala niya ay may kakaibang demonic energy itong nararamdaman sa loob niya, ngunit bakit ang chi nito ay nagbago ng sobrang laki? Ito kaya ay epekto ng Black Sword? Ngayon na naisip na niya ito, ay nasaan naman kaya ang Black Sword na hawak niya, nang may napansin ito sa kanyang pulso. Nagulat ito bakit may mga nakamarka sa kanyang mga pulso. Sa Sealed Demon Cave exit naman, ay nagtataka na ang mga ito dahil nakakapagduda na ang isang nakaabot na sa Grandmaster, ay abutin ng ilang oras sa loob nito, at halos 2 oras na ito sa loob kaya naman ay may nangyari kayang aksidente dito. Sa isip ni Senior Instructor Hu, na ito ay kilalang-kilala na isang kuweba na may sealed demon sa loob nito. Ito din ang lugar kung saan ginaganap ang ika-5 pagsusulit magmula nang tinayo ito ng Sword Lord ng Demonic Academy, ngunit narinig nito na ang lugar na ito ay ang makakapasok lamang ay ang taong may kwalifikasyon, at posible kaya na ito ay si Qian Yuwon. Nang biglang may nagbukas ng pintuan nito, at mula dito ay lumabas na si Squad Leader Qian Yuwon. Ngunit sa paglabas nito ay umalangasaw ang masamang amoy nito mula sa kanyang katawan. Kahit na hirap itong matignan ni Senior Instructor Hu ay malugod niya itong binabati sa kanyang pagkakapasa sa ika-5 pagsusulit, na agad naman ditong nagpasalamat si Yuwon. Nagtaka naman ito, dahil napansin niya ang hawak-hawak ni Yuwon na parang isang sungay ng hayop. Matapos ay agad naman na itong naligo dahil sa matinding amoy na lumalabas sa kanyang katawan. Sabi nito na sa wakas ay nawala na ang masamang amoy sa katawan nito, at sa tingin nito ay kalahating oras na itong naliligo. Tinignan naman nito ang nakuha niyang sungay at biglang may naalala. Agad nitong sinubukan ang Heavenly Demonic Sword Art gamit ang bagong espada nitong nakuha, ang Black Sword, nang matapos ay labis itong namamangha dahil ang Black Sword na ito ay kayang-kaya ang teknik na Heavenly Demonic Sword Art, at hindi lamang ang espada na ito ay kayang hiwain ang sapphire ng ganun lamang kadali, dahil ang bagay na ito kung sasamahan ng key manifestation ay sobrang nakakatakot, nang bigla naman itong nawala at pumasok sa kanyang mga falso. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay napansin nito sa kanyang katawan na parang mainit ito at pinagpapawisan. Sabi ng nanomachine na ang maitim na likido na pumasok sa kanyang katawan, ay nagawang damaloy na sa kanyang blood vessels, at nagresulta ito sa paglalabas ng mga naiwang mga toxin sa loob ng katawan nito. Nagtataka naman ito dahil halos lahat ng toxin nito sa katawan ay naipalabas na niya nang makatungtong ito sa Grandmaster Prowess, at makamit ang pagkadalisay ng kanyang katawan. Ang likido na ito pala ay may epekto ng paglinis kahit sa pinakamaliit na toxin sa loob ng katawan ng isang tao. At ngayon na naisip na niya ito, sa tingin niya na ang dark liquid na ito ay ang dugo ng imugi. Ito ay maaring makatulong ng malaki sa kanyang mga kasamahan kung sakaling maipapainom niya ang mga ito, kaya naman ay kukuha ito ng kahit na kaunti. Matapos ay nakaramdam naman ito ng pagyanig ng lupa. Sa nangyari ay naguguluhan ito, kaya naman ay agad na itong lumabas sa loob ng sealed chamber, nang makaalis ay kamuntikan na itong mapasama sa pagguho nito, mabuti na lamang at nakalabas ito sa tamang oras. Sabi nito habang tinitignan ang gumuhong sealed chamber,
ay sabi nito na mabuti na lamang at nakakuha ito ng sapat na dark liquid para sa kanyang mga kasamahan, ngunit nanghihinayang siya dahil ang dark liquid na ando doon ay sapat na para mapalakas ang martial force ng buong demonic cult, at nang may napansin itong isang bagay na naiwan sa pagguho ng sealed demonic chamber. Sabi nito na ito sigurado ang sungay na nakita niyang pinutol sa kanyang alaala. Kinuha niya na din itong ngunit saan naman niya ito maaring magamit, siguro ay mapapataas nito ang kanyang chi kapag pinakuluan niya ito at kainin. Dahil sa wala na itong maisip ay sinabi niya sa nanomachine na iyan alisan niya ang sungay na ito. Sabi ng system na base sa resulta ay binubuo ito ng mga material na wala sa program ng kanyang data. Ngunit ang bagay na nakuha nito ay nalalapit ang tibay nito sa gaya ng isang pinakamatigas na diamond. Nagulat naman si Yuwon sa kanyang narinig na halos kasing tigas ito ng isang diamond, dahil kung totoo ay matibay pa ito kaysa sa isang sapphire. Upang makasiguro ay kailangan niya itong masubukan gamit ang kanyang malakas na sword chi. Matapos niya itong atakihin, ay nagulat naman ito at hindi makapaniwala sa naging resulta. Hindi man lamang ito nagasgasan at bukod pa doon ay may kakaibang puwersa dito na nagpapawalang bisa sa kanyang chi sword, dahil basa-isa itong sungay ng spiritual beast. Nang bigla naman itong nakaisip ng mag-anden ideya, at dahil sa tingin nito na makakayanan din itong makayanan ang teknik na Heavenly Demonic Sword Art, at ng Butterfly Dance ay maari niya itong gawin na isang blade o di kaya ay espada, sobrang tigas ng bagay na ito, ngunit sigurado ito na ang tagapagmana ng tanyag na Blacksmith o Yezi, ay may magagawa sa bagay na ito. Alas 4 sa Demonic Academy Main Building, Director's Office. Ay sa isip ng Left Guardian na halos 4 na oras pa lamang ang nakakalipas, ngunit bakit ang isang ito ay sobrang taas na kaagad ang itinaas ng kanyang enerhiya, at hindi lamang ito dahil nagagawa niyang kontrolin ito ng maayos, ngunit may nararamdaman din siya ditong kakaibang demonic energy na nagmumula dito. Ang ibig sabihin ba nito na si Senior Instructor Hu ay tama, ngunit ang akala niya ay isa lamang itong alamat. Ang una ay ang kanyang sword technique, ngunit ngayon ay ang demonic energy, hindi kaya ay ito na talaga yon. Bigla namang pinutol ni Senior Instructor ang Left Guardian sa malalim na pag-iisip nito kay Yuwon. Humingi naman ito ng pasensya at tatawagan na niya ito magmula ngayon bilang Brigade Leader Chian Yuwon, dahil sa pagkakapasa nito sa ika-5 pagsusulit. At ito ay naging isang totoong martial art master ng kanilang demonic cult. Nagtaka naman si Yuwon sa isang bagay na ibinigay sa kanya, sabi ni Senior Instructor Hu, na ito ay isang dagger na gawa sa black iron, na ibinibigay lamang sa mga brigade leader ng kanilang demonic cult. Nang binuksan nito ni Yuwon ay nakalagay dito ang pangalan ng Heavenly Demonic Cult, at mula dito ay nakakaramdam ito ng chi sa mga nakasulat, at mukhang hindi ito gawa ng isang craftsman, ngunit ng isang swordmaster na nagsulat dito. Dagdag pa ni Senior Instructor Hu na ang nakaukit dito ay personal na inukit ng kanilang Lord Xian, ito ay isang honorable item na ibinibigay lamang sa mga brigade leader. Sa isip naman ni Yuwon na nais niya itong itapon ngayon din mismo, ngunit dahil sa madaming makakakita sa kanya ay itatago na lang niya ito. Matapos ay agad nitong tinanong ang Left Guardian kung ano naman ang patungkol sa ika-6 na pagsusulit. Nagulat naman ang lahat ng mga instructor sa nais na malaman ni Yuwon. Masaya namang sinabi ni Left Guardian na si Brigade Leader Chian Yuwon ay sobrang kwalipikado para makuha ang pagsusulit na ito. Sa isip naman ng mga instructor na ang ika-6 na pagsusulit ay kakailanganin mo na kahit maging isang Grandmaster, at sa kanilang henerasyon, ay ngayon lamang nila ito mapapanood, dahil ito ang kauna-unahang kandidato sa nagdaang 70 taon upang maging kwalipikado dito. Nagulat naman ito nang sinabi ng Left Guardian na ang ika-6 na pagsusulit ay ang magawang matalo ang isa sa 12 mga Council Elders, ang pinakamalalakas na martial arts master sa loob ng demonic cult. Matapos ay tinanong niya ito kung may gusto ba itong makalaban sa isa sa mga council elder na kanyang naiisip ngayon. Sa Demonic Academy Precious Library naman ay patungo dito si Yuwon, sabi nito na para sa ika-6 na pagsusulit ay ang tiket mo para maging isa sa 12 council elder,
Ang labanan kontra sa 6 na main clan ay mag-uumpisa na kapag natapos na ang Demonic Academy. At binibigyan siya ng pagkakataon upang matanggal ang isa sa mga pinakamalakas sa mga ito, ang makakuha ng panalo, at pagkatalo sa isa sa mga ito, ay nangangahulugan ng paghina ng iba sa mga ito, at ito ang pinakamagandang paraan. Kailangan na nitong may master ang final technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Sa Director's Office naman, ay namamangha ang Left Guardian kay Yu-Woon dahil sa nag-mature na ito ng kaunti, dahil ang akala nito ay ang agad nitong pipiliin ay ang head ng Poison Clan dahil sa kanyang ina na si Lady Hua. Ngunit ang sinabi nito sa kanya na pag-iisipan muna ni Brigade Leader Chian Yu-Woon kung sino sa mga ito ang nanaisin niyang makatapat. Kahit na binibigyan na ito ng pagkakataon upang makaharap ang target ng kanyang paghihiganti sa opisyal na tapatan, ay kumilos pa din ito ng may pag-iingat. Sabi pa nito na si Yu-Woon ay isa sa mga mahirap na makatapat dahil sa kagustuhan nitong paghihiganti. Ang 4 na taon ng proteksyon na maibibigay nila kay Yu-Woon, ay matatapos na, ang 6 na main clan ay gagamitin na ang mga pangil na hinasa nila, at kung dumating man ang araw na iyon, ay magkakaroon ng madugong pangyayari sa loob ng demonic cult. Ngayon ay paano naman kaya ito reresolbahin ni Chian Yu-Woon? Sa Precious Library 5th floor, ay nagtataka si Yu-Woon dahil mayroon lamang na 20 libro ang mayroon sa lugar na ito. Naalala nito ang sinabi sa kanya ng kanyang master na Right Guardian na si Sib Meng, na magpasalamat ito dahil natutunan nito ang Butterfly Dance at ang Thousand Martial Breathing Technique, na maari mo lamang na makita sa ika-4 at ika-5 palapag ng Precious Library, kaya naman ay magpasalamat ito sa kanya. At gaya nga ng sinabi ng kanyang master ay nandito nga ito sa ika-5 palapag, at tingin nito ay lalagpasan na muna niya ang isang ito. Maya-maya pa ay nakapunta na ito sa Sapphire Monolith ng ika-5 palapag, at sabi nito na ito na ang kanyang pinakahihintay, ang final technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Sabi nito na i-scan nito ang tula sa harapan nito at i-analyze ang chi control component para sa kanya. Nagulat naman ito ng pagpunta niya sa likod ng Sapphire Monolith, at hindi ito makapaniwala. Na paano ito nangyari na walang kahit na anong sword marks dito? Napaisip naman ito na dahil ba sa wala ang destructive sword technique ay wala dito, ay dahil ba ang demonic founder ay walang kahit na anong naiwan dito? Kaya naman ay tinanong niya ang nanomachine kung wala bang kahit na ano ang naiwan sa Sapphire Monolith dito. Sinagot naman siya na mayroong naiwang bakas ng espada dito na naiwan ng isang tao, matapos ay ipinakita ito kay Yu-Woon sa pamamagitan ng augmented reality sa paningin nito. Nagtataka naman ito dahil isa lang itong maliit na butas at napapatanong kung ang maliit na butas ba na ito ay nagmula sa Heavenly Demonic Sword Art, at posible kaya na may segowa ang ganitong klase ng sword technique. Dahil sa pagtataka ay agad itong nagtungo sa harapang bahagi ng Sapphire Monolith. Sabi niya na hindi niya ito agad na napansin dahil sa tula na nakalagay dito, ngunit ang technique na ito ay tumagos hanggang sa kabila. Paano itong nagawa dahil mukhang ang isang ito ay hindi ginamitan ng malakas na chi. Sa tingin niya na ito ay nagawa sa pamamagitan ng purong puwersa ng sword technique na nakafocus lamang sa isang punto bago ito na ipalabas, at kung ginamitan ito ng kaunti pang chi ay maaring magkapira-piraso ang monolith. Sa tingin nito na ang monolith na ito ay walang destructive sword technique, ay hindi kaya na hindi pa nadidiscover dito ang Heavenly Demonic Sword Art. O hindi kaya dahil sa ang gumawa ng destructive sword technique ay hindi nakahanap ng dahilan upang mapawalang bisa ang teknik na ito gamit lamang ang basic sword movements. Ang epiphany ng espada na nakuha ng Heavenly Demonic Founder sa mga huli nitong mga taon, ay kaysa masagot ang teknik ay ginawa na lang niya ito bilang isa na magdadala ng intent ng sword technique ng magkasama. Ang intent ng espada ay base sa kagustuhan ng taong gumagamit nito, at ang kagustuhan ng dalawang ito ay magsasama sa iisang hangarin. Maya-maya pa ay may nangyayaring kakaiba sa paligid ni Yu-Woon, at hindi rin nagtagal ay may lumabas ditong kakaibang aura na nakapalibot sa kanyang buong katawan. Nagpatuloy pa ito sa pagpapalabas ng malakas na enerhiya sa buong paligid, at nagawang masira ang mga pagkakayos dito lalo na ang mga libro sa loob ng ika-5 palapag ng Precious Library,
dahil sa mga kakaibang ingay na naririnig ng gwardya, ay agad itong pumasok dito at nagtanong kung anong nangyayari sa loob, ngunit sa pagpasok naman ng gwardya dito sa loob, ay natigilan ito sa nasisilayan ng kanyang mga mata. Nagtatanong naman ang ibang mga gwardya dahil sa kung anong mayroon bakit sila nagkakaumpukan, sabi ng isa na huwag itong maingay, dahil ang mga ito ay nasa isang safeguard position. Sabi ng isa dito na mukhang ito ay ang 5G unification, at hindi nito inaasahan na makikita niya ito dito ngayon. Kapag ang isa ay naabot na ang Grandmaster Prowess, ang isa ay makakatanggap ng enerhiya ng Heaven, Earth, at Human. Ito ay magreresulta sa pagkadalisay ng katawan, at makakakuha ng Free Dantian Alignment, ngunit ang ganitong level ng Grandmaster Prowess ay maaring tawaging hindi puro, dahil ito ay sa pamamagitan lamang ng pag-iisa ng 5 uri ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng 5G unification, ay doon pa lang nito makukuha ang true Grandmaster Prowess. Sa nangyayari ay nagpapatuloy lamang si Yuun sa kanyang ginagawa, ngunit maya-maya pa ay may nangyayari sa kaniyang buong katawan, at ito ay nagkakaroon ng pagbitak. Napansin naman ito ng isa, ngunit nabigla naman siya nang makita niya ito ng malapitan, at sinasabi na sigurado siya sa nangyayaring ito kay Yuun. Ito ay ang body reconstruction, maya-maya pa ay tuluyan ng nagkalat at nagsipaghulugan na ang mga aklat sa lapag, at kasabay nito ang pagtatapos ng ginagawa ni Yuun. Kahit na nagpapalabas ito ng malakas na mga enerhiya kanina ay ngayon ay wala na itong maramdaman na kahit na ano, ang pakiramdam nito ay maayos niyang naisagawang maipasok ang mga chi sa loob ng kanyang katawan. Habang ito ay nakatayo ay kahit na ang director ng academy ay hindi na magagawa ang madetect ang enerhiya ni Brigade Leader Qian Yuun. Maya-maya pa ay damilat na ito, matapos naman ay binabati ng mga ito si Yuun sa malaki nitong nagawang pagbabago. Nagtataka naman dito si Yuun, dahil nararamdaman niya ito sa kanyang katawan, hindi kaya ay nakamit na nito ang pagiging true Grandmaster Prowess, at ito ang unang beses niyang natutunan ang isang teknik ng hindi ginagawang i-transfer ito sa kanyang utak. Sabi ni Yuon na base sa nakikita nito na ang tatlong ito ay nagsiguro ng isang safeguard formation habang ito ay nasa estado ng kanyang pagkakaunawa, at lubos itong nagpapasalamat sa mga ito. Nang makatayo si Yuon ay humihingi naman ito ng paumanhin dahil sa kanya ay ang buong library ay nagulo. Sabi naman ng isang bantay sa lugar na ito ay ayos lamang ito at huwag nang alalahanin, dagdag pa nito na ang pagiging makalat ng kanilang library ay wala lamang, kung nakamit naman nito ang malaking pagkaunawa sa martial arts, nang bigla naman nitong sinigawan ang iba nitong kasama na magdahan-dahan sa paghahawak sa mga libro ng secret martial art, at hindi ba nito alam kung gaano kahalaga ang mga kayamanan na ito. Sa isip ni Yuun na dahil ang mga ito ay abala na sa pag-aayos sa mga libro, ay ito na ang kanyang pagkakataon. Sabi nito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, upang burahin ang isa sa 1,000,000 tiyansa na may ibang makaalam at magawang matutunan ang Heavenly Demonic Sword Art. Matapos ay tinawag naman na siya ng bantay sa library upang ipaalam na wala na itong problema sa mga librong nahulog at maari na niya itong matignan. Agad naman na nagpasalamat dito si Yuun. Ang unang libro na naunang maiskan ni Qian Yuun ay ang mga martial arts ng 6 na main clan, ang Crazy Spirit Sword ng Sword Clan, Spring Key Fisting ng Spring Clan, Flowing Dark Cloud Palm ng Dark Clan, Destructive Sound Wave ng Sound Clan, Poison Toad Demon Palm ng Poison Clan, at ang Demonic Phantom Blade ng Blade Clan. Sigurado siya na hindi ito ang pinakamalakas na teknik, ngunit malinaw na ito ang pinakamagandang martial arts sa buong demonic cult. May nakita naman itong isang libro at ito ay ang Crimson Fire Sword Technique, at tingin nito ay ang martial art ng kanilang left guardian, dahil ang pangalan nito ay bagay sa kanya. Nagkaroon naman ito ng interes sa isang libro na nakita niya, ang Step of the God Wind. Sabi nito ito siguro ay isang stepong o di kaya ay moving technique at hindi isang martial art. Ito ay isang magandang bagay dahil sa wala itong tinataglay na pambihirang bilis sa paggalaw, ngunit sino naman kaya ang nagbigay ng ganitong movement technique sa lugar na ito? Matapos ay sinabihan niya ang nano machine na i-scan ang mga ito. Alas 8 sa private quarters ni Qian Yuun,
ay binabati ng mga kasamahan nito ang kanilang pinuno sa pagkakapasa sa ikalimang pagsusulit. Nagmamadali naman ang mga ito na nagtatanong kay Yuun kung nagawa din ba nitong marinig ang kakaibang boses sa loob ng sealed demonic cave. Habang pinapakinggan naman ito ng isa sa kanyang espada ay nakakaramdam ito ng takot, kaya naman ay sinabi nito na tumigil na sila dahil ang mga halimaw ay hindi naman talaga nag-e-exist. Napakunot noon na lang ang isa pa nilang kasamahan at sinasabihan na mayroon din pala itong kinakatakutan. Dagdag pa nito na sa laki nito ay kayang-kaya na nitong talunin ang halimaw kung mayroon man, nang siya lamang, at agad naman siya nitong binitukan ng malakas dahil sa inis. Sa isip ni Yuon na baka makagawa lamang ito ng eksena kung sasabihin niya ang totoo na may nakaharap itong kagaya ng mga iniisip nila. Maya-maya ay may kinuha ito at sinasabi na ang rason kung bakit sila ipinatawag niya, ay dahil sa bagay na hawak-hawak nito. Hindi naman nagustuhan ng lahat ang nangangalingasaw na masamang amoy mula dito, kaya naman ay napapatanong sila kung ano naman ito. Sa isip ni Yuun na mahirap ipaliwanag kung sasabihin niya na ang bagay na ito ay mula sa spiritual beast, kaya naman ay sinabi nito na nangyaring nakita niya ito matapos na magkamali ng kanyang dinadaanan sa Sealed Demon Cave. Nagtataka naman ang mga ito kung nasa loob ba talaga ito ng Sealed Demon Cave, ay bakit pa niya ito inilabas. Nang bigla ay sinabi ni Yuun ng may masayang ekspresyon na inumin nilang lahat ito, sa pagkakasabi ni Yuun ito ay ang lahat ay di makapaniwala sa gustong mangyari ni Yuun. Ipinaliwanag naman ng bida na aksidente niya itong nainom, ngunit ang nangyari ay naalis ang mga toxin nito sa kanyang blood vessel kaya naman ay napaganda ang daloy ng chi nito. Naisip niya na nakakadismaya kung siya lamang ang makakainom ito kaya naman ay nagdala na din ito at inilagay sa lagayan ng kanyang blade upang pati sila ay makainom din. Sa isip naman ng mga ito na ang uminom ng kagaya nito ay hinding-hindi nila magagawa. Napasigaw naman si Heobong dito dahil sa papaano ng mga ito nagagawa na mangamba kung ang kanilang pinuno ay iniintindi at iniisip lamang ang ikabubuti nila, at sinabi na siya ang mauunang uminom nito. Sabi pa nito na itabi silang lahat, ang masamang amoy nito ay wala lamang, at agad na din itong sumalok ng baso upang inumin. Bago inumin ay nagpasalamat muna ito sa ating bida sa kanyang mabuting loob sa kanila. Pinapanood naman siya ng mga ito habang umiinom, nang matapos ay sinabi ni Heobong na hindi naman pala ito ganun kasama ang lasa, nang biglang may hindi ito naramdaman sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay nakaramdam ito ng matinding sakit sa kanyang katawan na ikinabahala naman ng iba pa. Sabi naman ni Moonju na sinasabi ba ni Yuun na ang isang ito ay isang elixir. Makalipas ang ilang sandali, ay namamangha si Heobong sa kaniyang katawan dahil gaya nga ng sinabi nito na ang katawan niya ay guminhawa at ang daloy ng kanyang chi sa katawan ay mas pinabilis. Sa isip naman ng mga ibang kasamahan ni Yuun na tapos na sila at wala ng ibang pagpipilian pa. Dahil sa nakita nila ang epekto sa kanilang harapan ay sa huli ay wala silang nagawa kundi ang uminom. Bukod sa dalawa, hindi nagawang mapainom si Ho Sanghua dahil sa matinding pagmamatigas nito, at si Moonju dahil sa nangangamba ito sa kanyang suot na maskara. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa hilagang parte naman ng Demonic Academy Smith, ay sinubukang hampasin ng blacksmith ang sungay sa kanyang harapan, ngunit ang nangyari ay bigla na lang na naputol ang kanyang hawak na maso dahil sa tigas ng bagay na ito. Sa sobrang pagtataka nito ay tinanong niya si Brigade Leader Chian Yuun kung saan naman niya nahanap ang isang ito. Sinagot naman siya ng bida na ang bagay na iyon ay hindi niya maaring sabihin. Kaya naman sabi ng blacksmith na kung ganoon ay hindi naman na importante iyon, dahil sa napakagandang material, ay sigurado siya na makakagawa ito ng isang tanyag na sandata. Kaya naman ay tinanong niya si Yuun kung gusto ba nito na ay gawa siya ng blade gamit ang sungay na ito, na agad naman itong sinang-ayunan. Dagdag na tanong pa ng blacksmith na dahil sa binigyan din ito ng cold iron bilang pabuya sa kanyang pagsusulit ay nais din ba niya itong gawing espada. Sabi naman dito ni Yuun, na base sa sinabi nito ng nakaraan na ang makakaya niya lang na magawa ay tanging isa lamang. Sinagot naman siya ng blacksmith na hindi kagaya ng mga squad leader. Ang brigade leader ay maaring itong magpagawa ng mga sandata sa kahit kailan ito naisin,
mayroong limitasyon sa kung ilang cold iron lamang ang maibibigay sa kanya, ngunit walang magiging problema sa mga material na nakuha nito sa kanyang sarili lamang. Masaya naman nitong sinabi na magre-request na din ito ng espada gamit ang sungay. Sa isip nito na maganda ito dahil may tatago niya ang kanyang black sword hanggang sa matukoy niya kung bakit may nakaukit ditong heavenly demonic sword, at kailangan ito ng espada upang maging kapalitan muna ng panandalian. Sabi ng blacksmith na dahil sa pambihirang material ang idinala niya ay maaring abutin ng 1 buwan ang kada isa sa mga ito. Sabi naman ni Yuwon na kung ganon ay aabutin ito ng 2 buwan, kaya naman ay sinabi nito na nais niya munang unahin nito na gawin ay ang blade. Sa Demonic Academy Director's Office naman, ay tinatanong ni Left Guardian kung si Brigade Leader Cheon Yuwon ba ay sigurado na sa kanyang desisyon. Masaya namang sinasabi ni Yuwon na siguradong sigurado ito sa nais niya, kaya naman ay maari sana nitong gawin ito para sa kanya. Sa isip naman ng Left Guardian na ito ay sobra na sa kanyang inaasahan, at ang lalaking ito ay mukhang nababaliw na. Ang leader ng Dark Clan at ang ikauna sa mga 12 Council Elders, Mu Jinwon. Nagawang makamit ang True Grandmaster Prowess noong matagal na panahon na, ito ay sinasabi na kasing lakas ni Marakyam, ang Grand Guardian, bilang ikalawa o hindi kaya ay ikatlong pinakamalakas sa demonic cult. Sigurado ito na pinupuntirya niya na matanggal agad ang pinakamataas sa 6 na main clan, ngunit ang taong iyon ay ang tao na hindi kakayanin ng isang bagong tungtong lamang sa pagiging Grandmaster. Akala niya na naging matalino na ito sa pag-iisip, ngunit mukhang hindi pa din pala ito nagbabago sa kanyang pagiging padalos-dalos. Kaya naman sinabi nito na ipapadala niya ang kanyang request sa Dark Clan. Ngunit ang lahat ay mukhang hindi aayon sa plano, dahil ang mundo ay hindi gumagalaw gaya ng kanilang hinihiling. 10 araw matapos ng request ni Cheon Yuwon para sa ika-6 na pagsusulit, ay sa Heavenly Demonic Cult Castle sa Shinwan Mountain, unang beses sa loob ng 10 taon, ang sugo ng mga Martial Artist Alliance ay dumating. May naganap na malaking insidente upang magsanhi ito ng pagkabahala sa buong demonic cult, ngunit si Cheon Yuwon ay walang paraan upang malaman ang mga bagay na ito, dahil siya ay nasa loob ng Demonic Academy na kung saan ay ang lahat ng impormasyon at balita patungkol sa labas ay hindi hinahayaan na makapasok sa loob ng Academy. 7 araw bago ang ika-6 na pagsusulit, ay sabi ni Yuwon kay Left Guardian na naparito ito dahil sa ang pag-uusapan nila ay apurahan. Sa nangyari ay tinignan lamang ito ng Left Guardian kaya naman ay napatanong ito kung may problema ba. Nang biglang sinabi nito kay Yuwon na tingin nito ay kailangan na niyang magpalit ng makakalaban sa ika-6 na pagsusulit. Nabigla naman dito si Yuwon kaya naman ay nagtanong ito kung ang First Council Elder ba ay nagbago ang kanyang isip. Sinagot naman ito ng Left Guardian na hindi ganun ang nangyari, at bigla naman itong nagpakalat ng kanyang aura sa paligid upang harangan ang iba na makarinig sa kanilang pag-uusapan. Sa isip naman ni Yuwon na naglatag ito ng barrier upang walang ibang makarinig sa kanila, siguro ay isa itong sekreto. Sabi ng Left Guardian na dahil ito ay importanteng bagay sa demonic cult ay hindi niya masasabi ang dahilan, ngunit tanging ang 9th, 10th, 11th, at 12th Council Elders lamang ang sa ngayon ay nandito sa demonic cult. Nadidismaya naman dito si Yuwon, dahil ang mga high-ranking Council Elders ay wala sa mga posisyon ng mga ito. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi niya makakalaban ang leader ng 6 na main clan. Sa isip ng Left Guardian na hindi niya marerekomenda ito ngunit, sabi nito kay Yuwon na kamakailan ay may pagbabago sa posisyon ng mga Council Elders. Ang clan leader na si Baek-oh, ng Poison Clan ay bumaba ng pwesto bilang pang-12 sa mga Council Elders. Napangiti naman dito si Yuwon at sinasabi na mukhang gagawin na lang nito ang sunod na magandang bagay. Sa sumunod na araw, sa Office of the Poison Clan Leader, sa isip ni Baek-oh, naakala nito na ang isang bastardong bata na ito ay magagawa ng ligpitan ng Dark Clan Leader. Si Cheon Yuwon ay sa ngayon ay parang isang bote ng alak na gawa sa lason. Sa nakaraang 3 taon, kumpara sa Poison Clan at Sword Clan, ang Dark Clan ay nakakuha ng maraming mga kaalyado, at kung ang Dark Clan ay masubukang paslangin si Cheon Yuwon gamit ang isang duelo bilang isang dahilan ay walang magiging problema.
Ang Lord ay nagpaplano din upang pahinain ang impluensya ng Dark Clan sa demonic cult. Ang Poison Clan at iba pang mga main clan ay matagal na hinintay ang laban na ito, ngunit dahil sa nabago ang sitwasyon dahil sa pagdating ng mga sugo mula sa Martial Artist Alliance. Napasabi naman ng isa sa mga ito na kailangan niya itong tanggihan, dahil kamakailan lamang ito matapos niyang makalaya sa kanyang pagkakabilanggo at makabalik bilang Council Elder, at sa ngayon ay sila ay nasa mababang pagtingin ng Lord. Sumang-ayon din ang isa dito na parehas din ang kanyang opinyon dito, dahil kung ay pe-pressure nila ang mga sarili, ang pagkakabalanse ng 6 na main clan ay masisira. Nagalit naman ang isa sa mga ito dahil kung tatanggihan nila ito ay para na din nilang tinagap na ang kanilang clan ay naging mahina na. Dagdag pa nito na ang kanilang pamangkin ay hindi na makabangon at ang kanilang clan ay bumagsak na din sa pinakaibaba, kaya naman ano ang aasahan nilang mawawala. Sinang-ayunan din naman ito ng isa, dahil wala pa ito sa 20 taong gulang, ngunit isa na itong Grandmaster, at dahil sa mapayapang ugnayan, ay kailangan na nila itong alisin hanggat may pagkakataon pa sila. At parehas lamang ito sa kanilang 6 na main clan, kahit na gaano pa kalakas ang martial prowess nito ay walang ibang puwersa ang tutulong sa kanya, at hindi ito banta, ang tunay na banta ay ang Lord. Dahil sa pag-aaway-away ng mga ito ay pinahinto na sila ng kanilang leader na si Baek-o. Sabi nito na gustong-gusto na niya itong paslangin ngayon din, ngunit sa nangyari ay malaki ang nawala sa kanila dahil sa kagustuhang mabura ito. Kaya naman ay tatanggihan niya ang request ni Yuun. Sa silid naman ng kanyang apo, ay nilapitan niya ito. Humihingi ito ng tawad dahil bilang kanyang lolo ay wala itong magawa. Nang bigla namang pinutol ito nang sabihan siya na mayroon itong dumating na bisita, sabi nito na anong uri naman ng bisita ang dadating sa ganitong oras, at inutusan itong paalisan na lang. Nagpadala naman ito ng sound telepathy sa kanya at sinasabi na ito ay si Lady Mu ng Dark Clan, at ayos lamang ba na paalisin niya ito, dahil siya ay kasalukuyan ng nasa harap ng medicine house. Matapos ay sinabihan nito ang kanyang gwardya na sabihan ito na papalabas na siya. Pagbukas naman ng pintuan ay nakita ng young master ang imahe ng babae na nakita nito ng matagal ng panahon, dahil dito ay may gulat itong ekspresyon. Base sa pagkakaalala nito ay nakita na niya ang babaeng ito na nanghingi ng micro-poison sa kanyang ina noong ito ay nabubuhay pa, kaya sigurado ito na siya ang babaeng iyon. Sa sumunod na araw, ay may dumating na sulat sa Director's Office, na tinatanggap ng leader ng Poison Clan ang duelo para sa ika-6 na pagsusulit. Napabuntong hininga naman dito si Left Guardian at napapasabi na gaya ito ng kanyang inaasahan. Umaga ng mismong ika-6 na pagsusulit, ay maagang pumunta si Yuun sa blacksmith. Nang maabutan niya ito ay ginagawa pa nito ang lagayan ng kanyang sandata. Isang oras ang makalipas ay natapos na din ito sa kanyang ginagawa. Kaya naman ay nagsalita na si Yuun at tinatanong kung tapos na ba itong gawin, sa nangyari ay nagulat naman dito ang blacksmith. Matapos na ibigay dito ang kanyang blade ay masayang-masaya naman si Yuun dahil napakasarap nitong hawakan, sinabi ng blacksmith na inilagay niya ang pangalan gaya ng kanyang kagustuhan, ang White Dragon Blade, ito ang pangalan na bagay sa katawan ng blade. Inutusan naman siya nito na itaas ang talam ng kanyang blade at may ipapakita ito sa kanya, nang bigla namang nahiwa ito sa gitna ng kusa at walang ginagawa. Namangha naman dito si Yuun dahil nagawa nitong mahiwa ang tela ng ganon-ganon lamang at ang isang ito ay napakatalam. Tinanong naman siya ng blacksmith kung nagustuhan niya ba ito. Masaya namang sinabi ni Yuun na sobra niya itong nagustuhan, at hindi nito inaakala na makakagawa ito ng ganitong klaseng sandata. At isa talaga itong master blacksmith. Masayang-masaya namang pinakikinggan ng blacksmith ang mga papuri sa kanya ng ating bida, sabi ni Yuun na gamit ang sandatang ito, ay magagawa na niyang makapagpalabas ng mas malakas pa na kapangyarihan para sa butterfly dance, nang sobra pa sa kayang gawin ng kanyang master gamit ang wild dance blade nito, at ito ang pagkakataon na kung saan ang white dragon blade na kalahati ng black sword, white blade, ay mangyayari na si simbolo sa kanya ay nakumpeto na.